Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 216. Kakulangan ng purong chi. Isang karwahe na pinapatakbo ng kabayo ay umaandar sa isang sinaunang kalsada. Tatlong kabayo ang humihila sa karwahe. Sa likod ng karwaheng iyon, maraming tao na nakasakay sa mga kabayo at nagsisilbing mga bantay. Niyay. Ang taong nagmamaneho ng karwahe ay huminto sa renda at huminto. Pagkatapos, ang mga gwardya sa kanan at kaliwa ng karwahe ay nagpatuloy sa pasulong. Isang tao ang nakahiga sa lupa. Ang taong iyon ay nakasuot ng baluti ng isang sundalo. Fubo, normal ang heartbeat niya, walang irregularidad. Buhay siya pero walang malay. Sabi ng isang lalaki sa driver ng karwahe habang sinusuri ang katawan ng tao. Ilipat mo siya sa gilid ng kalsada. Kailangan na nating magmadali. Sabi ng driver ng karwahe na walang pakialam. Ipapatupad na sana ng lalaki ang utos, ngunit sa sandaling iyon, binuksan ng isang pares ng liryong puting kamay ang mga kurtina ng karwahe. Isang maselang mukha ang lumitaw mula sa likod ng mga kurtina. Ito ay isang magandang batang babae, siya ay napakabata. Ang mga ilaw ay kumikislap sa kanyang mga mata. Fubo, paano napunta dito ang isang sundalo na nakahiga sa kalsada? Tanong ng dalaga na malinaw at malamlam ang boses. Umiling si Fubo at sinabi, hindi ako sigurado, ngunit sa ating bansa, Moyu, hindi ganoon kalakas ang mga ordinaryong sundalo. Maliban sa mga sundalo na ang ranggo ay tenyente o mas mataas, ang iba ay hindi itinuturing na malakas sa larangan ng digmaan. Ang taong iyon ay napakahina na magpapaliwanag kung bakit siya iniwan sa kalsada. Oh, sabi ng dalaga habang bahagyang tumango. Isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata at sinabi niya, isama mo siya sa amin sa karwahe. Miss, hindi ito narapat. Sabi ni Fubo na nagulat. Hindi mahalaga, Fubo, sabi ng dalaga habang hindi pinansin at nakangiti. Pagkatapos ay kinausap niya ang lalaki na nakatayo sa gilid ng mga sundalo at sinabi, dalhin mo siya rito at ilagay siya sa loob ng karwahe. Sinulyapan ng mga gwardya si Fubo. Gayunpaman, walang pagpipilian si Fubo kundi ang tumango. Ang mga gwardya ay walang ibang pagpipilian kundi ang dalhin ng walang malay na sundalo sa karwahe. Ang karwahe pagkatapos ay dahan-daang nagpatuloy sa pasulong. Sa karwahe, may maselang dalaga at dalaga, na mga 10 taong gulang. Napakaganda din niya. Ziling, bakit mo dinala ang isang estranghero sa karwahe? Tanong ng dalaga. Nagtataka siyang nakatingin sa batang kawal na nakahiga sa karwahe. Naiwasan niyang sumimangot. Kuya, tingnan mo, napakabata niya, hulaan mo ba ang edad niya? Sabi ng batang magandang maliit na babae na parang hindi narinig ang orihinal na tanong. Mukhang curious din siya. Napatingin si Ziling kay Ziyi at bahagyang umiling. Napatingin siya sa nakahigang binata at nakasimangot. Bigla siyang naguluhan. Napakabait at gwapong binata. Isip ni Ziyi habang bumubuntong hininga. Kahit na walang malay ang binatang iyon, may isla ng mukha, mag-ara ang kilay at sobrang pinong tingnan ng mga pisngi. Nababalot ng alikabok ang buong katawan niya sa kalsada. Hindi mukhang sundalo ang binatang iyon, bakit nakasuot siya ng armor? Ziyi, ate, mukhang magkasing edad lang kayo ng binatang iyon. Sobrang gwapo niya. Magiging perfect couple kayo. Sabi ni Ziling, huwag kang magsalita ng walang kaparlakan. Sabi ni Ziyi, ate, nagbibiro lang ako, alam kong mas malakas ang asawa mo sa iyo. Nakalusot ka na sa ikatlong layer ng lingchi, ikaw ay isang henyo. Napakabata niya at sundalo siya, paano siya magiging mas malakas kaysa sa iyo? Sabi ni Ziling habang nakangiti. Napailing na lang si Ziyi. Ziling, sa halip na pag-usapan ang tungkol sa akin, dapat mong pag-usapan ang tungkol sa iyong paglilinang, lalo na ang iyong mga kasanayan sa espada. Hihi. Natatawang sabi ni Ziling. Pagkatapos ay sinabi ni Ziling, Ziyi, kapatid, bakit biglang gustong magpakasal ni Zikiyong? Hindi ko akalain na may babaeng gusto siya. Nang marinig ni Ziyi si Ziling, sumimangot siya at agad na nagsabi. Papalapit na ang araw ng mga pag-aalay para sa mga Diyos at ninuno. Kailangang ikasal si Zikiyong para makakuha ng akses sa ipinagbabawal na lugar. Sa makatuwid, ang kanyang kasal ay isang napaka-normal na bagay. Tungkol sa babae, narinig ko na ilang araw pa lang silang magkakilala. Kung hindi, hindi ako hihigit sa iyo. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Ziling at pagkatapos ay umiling siya bilang senyales na hindi niya naiintindihan ng mga ganitong komplikadong bagay. Ngunit sa sandaling iyon, ginalaw ng binata na nakahiga sa karwahe ang kanyang daliri. Nagulat si Ziling at sinabing, gising na siya. Pagkatapos, nagsimulang gumalaw ang kamay ng binata. Kaagad pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. Malaki at maganda ang mga mata ng binata ngunit sa pagkakataong iyon, nababakas sa kanyang mga mata ang kawalan ng katiyakan. Ang binatang iyon ay si Linfang. Sa araw na iyon, pagkatapos ng pakikipag-usap kay Duan Xinye, iniwan niya siya at naglakad ng malayo. Hindi niya naisip na may mali sa kanyang katawan ngunit bigla siyang nawalan ng malay at hindi na alam ang nangyari pagkatapos noon. Wala siyang ideya sa nangyari. Hindi na niya alam kung ilang araw na ang lumipas mula noong sandaling iyon. Nagulat sina Ziling at Ziyi nang makita nila si Linfang. Ang gwapong binata. Sa sandaling iyon, nakabukas ang kanyang mga mata habang nakahiga sa sahig ng karwahe. Nasaan ako? Tanong ni Linfang habang nakatingin sa dalawang babae. Mukha siyang naguguluhan. Ikaw ay gising. Ang pangalan ko ay Ziling. Nakahiga ka sa kalsada at hindi sinasadyang nakasalubong ka namin kaya dinala ka namin sa aming karwahe. Sabi ni Ziling habang walang tigil na kumukurap. She then said. Oh by the way, paano ka nawalan ng malay sa kalsadang iyon? At ikaw ba ay isang sundalo? Ano ang iyong ranggo sa militar? Gaano ka kalakas?
Walang humpay na nagtatanong si Ziling na nagiging sanhi ng pag-ikot ng isip ni Linfang. Sinabi niya sa mahinang boses. Okay, lang ba kung bumangon muna ako? Ah sige. Sabi ni Ziling na medyo nahihiya. Kaagad pagkatapos, si Linfang, na nakahiga sa sahig, ay tumayo at umupo sa tapat ng babae. Ang pangalan ko ay Linfang. Nawalan ako ng malay dahil nasugatan ako. Isa lang akong ordinaryong sundalo. Ang lakas ko. Habang nagsasalita, sinubukan ni Linfang na kunin ang ilan sa kanyang dalisay na chi ngunit pagkatapos, bigla siyang mukhang namangha. Naramdaman na lang niya na wala siyang laman sa loob at wala man lang bakas ng purong chi. Anong mali? Tumibok ang puso ni Linfang. Magulo ang kanyang mga mata. Naalala niya na naging mas malakas siya. Siya ay dapat na maging mas malakas ngunit sa sandaling iyon, nakakagulat na hindi niya mapawi ang anumang dalisay na chi. Wala nang purong chi sa loob ng kanyang katawan. Anong problema, tanong ni Ziling nang makita niyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Linfang. Pagkatapos ay nagtanong siya, sasabihin mo sa amin kung gaano ka kalakas. Sumulyap si Linfang kay Ziling at kaagad pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Malinaw pa rin, niyang nakikita ang lahat sa paligid niya. Kahit na hindi inilabas ang unang layer ng kanyang celestial spirit, naiintindihan pa rin niya ang bawat bahagi ng kanyang katawan, ang mga kalamnan, ang laman at ang mga daluyan ng dugo. Ramdam na ramdam niya ang lahat ng nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Kung gugustuhin ni Linfang, makikita niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya sa circumference na 1,000 kilometro, ang buong mundo ay magiging isang imahe sa kanyang isipan. Tunay nga, ako ay naging mas malakas at tila ang aking mga buto, laman at kalamnan ay mas malakas kaysa dati. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at ginamit ang isang kamay upang marahas na suntukin ang palad ng kanyang kabilang kamay. Nakakuha siya ng kahanga-hangang lakas. Kahit na walang purong chi, habang isinasaalang-alang ang lakas ng kanyang katawan, mas malakas siya kaysa dati. Nangangahulugan iyon na mayroon na siyang mas matibay na konstitusyon. Gayunpaman, patuloy na sinubukan ni Linfang na kontrolin ang purong chi, ngunit may mali, tila walang purong chi sa loob ng kanyang katawan. Anong nangyari sa akin? Isip ni Linfang habang nakakunot ang noo. Siya ay naging mas malakas. Ngunit walang purong chi, ano ang ibig sabihin noon? Hindi kaya, pagkatapos niyang lumakas at makabisado ang kanyang sword fusion, may kakaibang nangyari sa kanyang katawan. Bakit natuyo ang kanyang purong chi? Sinubukan ni Linfang na i-absorb muli ang purong chi sa kanyang katawan ngunit ito ay magpapaikot lamang sa loob ng kanyang katawan, hindi ito tatagos sa loob o maa-absorb. Tila tuluyang nagkahiwalay ang panlabas na mundo at ang loob ng kanyang katawan. Kahit anong pilit niya, parang hindi pumayag ang universe. Hindi pa nakarinig si Linfang ng ganoong kondisyon, lalo pa itong nakita. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Matagal na nakasimangot si Linfang at pagkatapos ay sinubukang mag-relax. Ang kanyang paglilinang ay malamang na hindi napilayan. Marahil ito ay isang bagay na mabuti, marahil siya ay pumasok sa isang hindi kilalang landas sa daan patungo sa paglilinang. Habang iniisip iyon, medyo gamaan ang pakiramdam ni Linfeng. Sa sandaling iyon, walang kahangahangang enerhiya sa loob niya ngunit hindi ito isang masamang bagay. Nasa kanya pa rin ang chi na mayroon ng isang ordinaryong tao na hindi nagsasanay sa paglilinang. Mas lalo siyang gumwapo. Bakit hindi ka nagsasalita? Tanong ni Ziling habang nakatingin kay Linfang matapos makitang hindi tumigil sa pagbabago ang ekspresyon ng mukha nito habang nanatiling tahimik. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at tumingin kay Ziling, pagkatapos ay sinabi niya. Parang wala na, akong lakas. Walang lakas. Nagulat si Ziling, may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Kung gayon, isang piraso ng basura. Diretsyong sabi ni Ziyi. Kumunat ang noo niya. Ang isang taong walang lakas ay halatang isang basura. Sa kontinente, walang sino man ang makakakuha ng mataas na lugar sa loob ng lipunan kung hindi sila malakas. Sila ay sistematikong itatapon sa isang tabi kahit na sila ay gwapo. Sa sandaling iyon, tumingin siya kay Linfang nang may paghamak. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 217, ang mga hiwaga ng paglilinang. Nang marinig ni Linfang ang ekspresyong piraso ng basura, itinaas niya ang kanyang ulo at nakita na ang dalawang babae ay nakatingin sa kanya na may iba't ibang tingin kaysa dati, nakaramdam siya ng galit. Sa mundo ng paglilinang, ang mga hindi malakas ay itatapon lamang. Gayunpaman, ang ilang mga tao, kahit na ganoon ang kanilang iniisip, ay hindi nagpakita kung ano ang kanilang iniisip sa ibang mga tao, na mas mabuti kaysa sa kung paano kumilos si Ziyi. Ziling, sipin natin siya palabas ng karwahe. Sabi ni Ziyi sa malamig at hiwalay na paraan. Siya ay kalmado, at walang prinsipyo. Sa pagkakataong iyon, naisip na lamang niya na ang taong tinitingnan niya ay isang basura, kahit nagwapo ito. Hindi ka ba sundalo? Bakit hindi ka nagsasanay sa paglilinang? Hindi ba't ikaw man lang, nakalusot sa chi? Player. Tanong ni Ziling habang nakatingin kay Linfang. Nakatingin ito sa kanya ng may kakaibang tingin. Nasugatan ako at ngayon ay parang wala akong kahit kititing na lakas. Sabi ni Linfang habang umiiling. Hindi siya magagalit dahil sa sinabi ni Ziyi. Si Linfang ay dumaan lang sa digmaan. Marami na siyang napagdaanan na kakilakilabot na mga bagay at nakakita ng mga karagatan ng dugo na dumadaloy sa larangan ng digmaan. Nagmature na ang puso niya at napagtanto niyang parang bata ang mga kilos niya noon. Nag-evolve na ang ugali niya, mahihirapan na siyang maapektuhan sa mga salita ng iba. Oh, sabi ni Ziling habang tumatango. Nakatingin siya kay Linfang habang nag-iisip na parang nag-iisip ng solusyon para kay Linfang. Ziling, kung alam ng mga taga-bundok na yun na mayroon tayong basura sa loob ng karwahe, pagtatawanan nila tayo at pagtatawanan, paalisin natin siya, okay, sabi ulit ni Ziyi.
Talagang wala siyang manners, pinag-uusapan si Linfang sa kanyang mukha. Ang isang piraso ng basura ay walang halaga sa kanila, kaya hindi niya kailangang magsalita sa isang mataktikang paraan. Kahit na nakaramdam siya ng kahihiyan, hindi ito mahalaga. Si, kapatid, ang pakikipagkita sa kanya ay kapalaran, hindi na kailangang maging walang puso at malupit. Sabi ni Ziling habang umiiling at sinabi, Linfang, papayagan kitang kumilos bilang aking lingkod. Mapapailalim ka sa aking pangangalaga at maaari kang makapasok sa aming nayon sa bundok. Tingkod, si Linfang ay namangha. Maging alipin niya. Sa kanyang puso, ngumiti siya ng pilit, hindi niya akalain na mapipilitan siya sa pagkaalipin sa ganoong paraan ngunit nasa loob pa rin siya ng mga hangganan ni Mo Yu habang hindi nakakakuha ng purong chi. Wala siyang cultivation. Kung mag-isa siyang makikipagsapalaran, malamang na makaharap siya sa isang mapanganib na sitwasyon, kung kaya't, mas mabuti na siyang kumilos bilang isang utusan. Kung maibabalik niya ang kanyang lakas, sino ang maglalakas loob na tretuhin siyang parang utusan? Bahagyang tumanggo si Linfang at hindi nagpahayag ng kanyang opinyon. Napakabuti, pagkatapos ay naayos na, sabi ni Ziling habang nakangiti. Nanatiling tahimik si Ziyi habang umiiling. Ang Ziwei Mountain Village ay napapaligiran ng mga bundok. Ito ay isang tahimik at magandang lugar. Ito ay matatagpuan sa hilaga ng Moyu. Ito ay isang lugar na may malaking impluensya at kabilang ito sa Ziklan. Sinasabing ang pinakamalakas na magsasaka ng Ziklan ay nasa Zuanchi layer. Bukod pa rito, ang Ziklan ay napakatanda na, mas matanda pa sa Moyu country. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang impluensya nito ay tumanggi. Si Ziling ay ang panganay na anak na babae ng Ziwei Mountain Village clan. Si Ziyi ay inampun at pinalaki ng ama ni Ziling. Sa makatuwid, sa Ziwei Mountain Village, si Ziling ay may higit na autoridad kaysa kay Ziyi kaya naman kahit na gusto ni Ziyi na paalisin si Linfang sa karwahe, kung hindi tatanggapin ni Ziling, walang pagpipilian si Ziyi kundi tanggapin ito. Ang Ziwei Mountain Village ay napakalawak. Ang lugar kung saan nakatira si Ziling ay kaakit-akit, malinaw na tubig at lunti ang hardin. Napapaligiran ito ng napakalaking hardin at mga emerald bamboo tree. Ito ay tumingin lalo na mapayapa. Sa sandaling ito, si Linfang ay may hawak na walis at nagwawalis sa patio ng hardin. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang lupa, nawala siya sa sarili niyang pag-iisip. Naramdaman niya ang dalisay na chi ng langit at lupa, mas malinaw at mas kakaiba ang kanyang persepsyon kaysa dati ngunit hindi pa rin niya ito maabsorb at tumagos sa kanyang katawan. Ang kakaibang kalagayang iyon ay labis na bumabagabag sa kanya na nagsimulang gumilis ang kanyang puso habang iniisip iyon. Isang dahon ang lumulutang sa hangin. Tiningnan ni Linfang ang dahon na iyon at malinaw na napagtanto kung saan ito pupunta at kung saan ito dadapo sa lupa. Hinawakan ni Linfang ang walis gamit ang kanyang kaliwang kamay at itinaas ang kanyang kanang kamay, tulad ng isang espada, inilipat niya ito patungo sa dahon sa pagtatangkang putulin ito. Kahit na walang purong chi at walang sword energy, gumagalaw pa rin ang kanyang kamay na parang espada na may hindi kapani-paniwalang lakas. Gayunpaman, nang malapit na ang kamay ni Linfang sa dahon, lumayo lang ito at nagpatuloy sa paglutang sa hangin. Hindi niya ito mahawakan at hindi niya maabutan. Lalayo ito sa kanya sa bawat pagkakataon. Magagawa lamang ni Linfang ang paghiwa sa hangin, ngunit hindi pinutol ang dahon. Hindi ko maaaring putulin ito. Medyo nagulat si Linfang. Nahulog ang dahon sa lupa. Simple lang ang dahon ng puno ngunit hindi ito mahawakan ni Linfang. Kahit na malinaw sa kanyang isipan ang posisyon ng dahon, hindi niya magawang hulaan ang mga susunod na galaw nito. Kung sinubukan niyang hawakan ang dahon, magbabago ang trajectory nito. Kung kayang kontrolin ni Linfang ang purong chi, napakadali sana para sa kanya na pumutol ng dahon ngunit sa sandaling iyon, kahit na parang espada pa rin ang kanyang kamay, hindi niya nagawang putulin ang dahon. Kahit nasabit na ako sa espada ko, parang hindi sapat na parang may kulang. Bulong ni Linfang. Kahit na siya ay, sa katunayan, mas malakas kaysa dati, si Linfang ay may impresyon na siya ay nasa harap ng isang nakalock na pinto at isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-unlock nito. Nasa isang komplikadong sitwasyon siya at kung hindi niya gagawin ang susunod na hakbang, hindi niya maabsorb ang purong chi. Naaalala ko ang araw na ako ay lumakas, ang aking mga buto ay nabali, ang aking mga panloob na organo ay lubhang nasugatan, ang aking determinasyon ay nagbigay daan sa akin na gumawa ng lakas ng labanan, lakas ng espada, at enerhiya ng yelo ng buo. Ganyan, nag-transform ako sa isang matalim na espada. Ang iniisip ko sa sandaling iyon ay ang aking espada ay mas malakas kaysa sa pag-atake ng enerhiya, nagawa kong magsagawa ng sword fusion. Ang aking determinasyon ay kung ano ang gumaganap ng mapagpasyang papel sa aking pagiging mas malakas. Bulong ni Linfang na sinusubukang alalahanan ang sandaling nakuha niya ang kanyang lakas. Nagawa kong isagawa ang pagsasanib ng aking espada sa pamamagitan ng pag-asa sa aking espiritu, sa unang patong ng aking celestial na espiritu. Nakatulong ito na maging mas malakas at maging mas may kamalayan sa mundong nakapaligid sa akin. Ang aking espiritu ay nagbigay daan sa akin na maunawaan ang aking espada sa mas malaking detalye at pinahintulutan akong sumanib sa aking espada. Parang sa lahat ng mga bagay na naintindihan ko, may kulang sa akin, parang wala pa akong requirements para magamit ang kasalukuyang lakas ko, naisip ni Linfang habang ang kanyang puso ay tumitibok na para bang nakatanggap siya ng isang sulyap ng kaliwanagan. Ang kanyang espiritu ay napakalakas at nagbigay daan sa kanya upang maging mas malakas at maabot ang kakaibang sitwasyong ito. Gayunpaman, tila ganoon iyon nang hindi ginagamit ang kapangyarihan niya espiritu, hindi siya sapat na malakas para gamitin ang kapangyarihan. Sa makatuwid, dahil sa kanyang espesyal na kondisyon, hindi niya naabsorb ang purong chi.
Gumagamit ako ng battle energy, ice energy, sword energy, at pinagsama ang mga ito bilang isang espada. Hindi ito battle energy at hindi ito ice energy. Kahit na ito ay isang dahon, ito ay sumusunod sa lakas ng hangin ng hindi pinuputol, maaari ko bang gawin ang lakas ng langit at lupa sa dahon? Hawak ni Linfang ang wallis at nawala sa pag-iisip. Nakatayo siya sa napakalaking hardin na nakaharap sa kagubatan ng kawayan habang nanatiling hindi gumagalaw. Huminto sa paglalakad ang isang medyo may edad na lalaki at si Ziyi nang makita nila si Linfang sa hardin. Tatay, ito ang basurang nadatnan natin noong nakaraan. Iginiit ni Ziling na pumunta siya sa bundok ng Nayon, upang hayaan siyang alagaan ang hardin at hayaan siyang manirahan dito. Paliwanag ni Ziyi sa medyo may edad na lalaki habang nakatingin kay Linfang. Sa sandaling iyon, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatitig kay Linfang na mukhang nag-iisip. Tatay, ayaw mo ba siyang paalisin? Sabi ni Ziyi nang makitang nanatiling tahimik ang medyo may edad na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Sabi ng medyo may edad na lalaki habang nakatitig kay Linfang. Si Linfang ay nakatayo doon na nananatiling hindi gumagalaw ngunit ang alikabok ay umaagos sa paligid niya na parang may puyaw ng tubig na nilikha sa paligid ni Linfang. Ito ay napakabanayad, imposibleng mapansin ito nang hindi binibigyang pansin. Sumulyap si Ziyi kay Linfang at hindi alam kung ano ang tinitingnan ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pang-aalipusta at pagkatapos ay hindi na siya muling tumingin kay Linfang, isang piraso ng basura ay hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Tatay, tatawagan ko si Ziling, sabi ni Ziyi sa medyo may edad na. Hindi siya pinansin ng kanyang ama. Umiling siya at tinungo ang bahay sa gitna ng hardin. Pagkaalis niya, may nangyaring kakaiba. Ang vortex na nakapalibot kay Linfang ay nagiging mas mabilis at mas marahas. Bukod pa rito, may kahangahangang ekspresyon si Linfang sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, si Linfang ay tila pinagsama ang langit at lupa. Namangha ang medyo may edad na lalaki. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 218, Earth Fusion. Nakakagulat. Bulong ng medyo may edad na lalaki. Sa sandaling iyon, binibigyan siya ni Linfang ng hindi pangkaraniwang impresyon. Nang tumingin sa likod ni Linfang, naramdaman niyang nakatingin siya sa isang celestial na nilalang, pinabilis ni Linfang ang kanyang tibok ng puso. Si Linfang ba talaga ang taong tinutukoy ni Ziyi? Pumunta ba siya sa Ziwei Mountain Village upang maging isang utusan o dahil ba sa wala siyang pakialam sa kung ano ang iniisip natin sa kanya at naghahangad na isulong ang kanyang paglilinang? Naisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa kontinente, karaniwan para sa mga alagad na kabilang sa makapangyarihang mga angkan na magsanay ng paglilinang sa isang paglalakbay. Ang ilan sa kanila ay nakipagdigma at nagkaroon ng karanasan sa larangan ng digmaan habang ang iba ay nagpakababa sa kanilang sarili upang maging mga alipin upang subukan ang kanilang determinasyon, upang baguhin ang kanilang estado ng pag-iisip. Naisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na malamang ay kabilang si Linfang sa pangalawang kategorya. Kung hindi, malamang na nakatayo ang binatang iyon habang kinokontrol ang chi ng langit at lupa. Paano siya naging utusan at naglilinis ng hardin sa isang maliit na nayon sa mundo? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humakbang at pagkatapos ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan patungo kay Linfang. Gayunpaman, maingat siyang naglalakad sinusubukang huwag gumawa ng anumang ingay, natatakot siya na maabala niya si Linfang. Sa sandaling iyon, ang estado ng pag-iisip ni Linfang ay kasing limpi ng tubig. Tuluyan na siyang nawala sa kanyang pag-iisip nang hindi niya pinapansin ang kanyang paligid. Noong araw na iyon, nang maabot ko ang aking kasalukuyang estado, sa paligid ng aking katawan ay ang lakas ng labanan, enerhiya ng yelo at enerhiya ng espada. Bago ko pinagsama-sama ang lahat enerhiya. Bakit naging sword energy, bakit hindi naging ice energy o battle energy? Paulit-ulit na tinatanong ni Linfang ang kanyang sarili ng libu-libong tanong. Ang isang espada ay maaaring magkaroon ng puwersa ng espada, ang isang talem ay maaaring magkaroon ng puwersa ng talem, ang isang espada ay maaaring gamitin upang magsagawa ng isang pag-atake ng enerhiya tulad ng isang talem. Kapag ang isang magsasaka ay nakakabisa sa espada, maaari silang magsanib sa kanilang espada, kapag sila ay nakabisado ang talem, maaari silang magsama-sama sa kanilang talem. Mabuti, paano ang iba pang mga uri ng enerhiya? Halimbawa, isang sandali ang nakalipas, ang dahon ay lumulutang sa hangin, gayunpaman ang isang dahon ay may puwersang dahon. Kapag ang hangin na kumokontrol sa dahon ay may lakas ng hangin. Ang puwersa ay naruroon sa lahat ng bagay at maaaring magamit para sa mga pag-atake ng enerhiya at pinagsama. Ang mga espada at talem ay hindi lamang ang mga bagay na nagbubunga ng puwersa, ito ay dapat na posible na sumanib sa lahat ng 10,000 bagay ng nilikha. Pakiramdam ni Linfang ay may napagtanto siya. Bigla siyang naliwanagan. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay sa hangin at nilaslas ito sa hangin, tulad ng isang anino, ang kanyang paggalaw ay hindi nakikita. Biglang naputol ang isang dahon sa daan-daang piraso na lumutang sa hangin. Kahit na nakapikit si Linfang, mayroon siyang pakiramdam ng ganap na kontrol, na para bang kaya niyang kontrolin ang lahat ng nasa paligid niya. Siya ay nagkaroon ng parehong pakiramdam tulad ng kapag siya ay gumagamit ng kanyang espiritu, ngunit ito ay iba sa ilang mga lawak. Noong ginamit niya ang kanyang espiritu, ang kanyang buong mundo ay naging kadiliman ngunit sa sandaling iyon, tila siya ay sumanib sa lupa. Malinaw niyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Sa mga manual ng paglilinang, sinabi na ang paglilinang ay nakasalalay sa antas ng iyong kamalayan at iyong pag-unlad. Sa abot ng kamalayan, kung gusto mong buksan ang pinto na humahantong sa katotohanan ng universo, una, kailangan mong maging isa sa lupa. Maging isa sa lupa.
Isip ni Linfang. Iminulat niya ang kanyang mga mata at sumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang mukha. Hindi naman siya tuwang-tuwa at hindi rin mukhang mayabang. Sa sandaling iyon, mukhang ordinaryo ngunit kahanga-hanga si Linfang. Naabot niya ang isa pang dimensyon ng paglilinang, naganap na naaayon sa kanyang landas ng paglilinang. Tumingon si Linfang at tumingin sa medyo may edad na lalaki na hindi masyadong nakatayo sa kanya, ngumiti si Linfang sa kanya. Ang ngiting iyon ay nagparamdam sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Batang cultivator, sabi ng medyo may edad na lalaki. Puno ng paggalang ang boses niya. Tiningnan ni Linfang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at tumango bilang tanda ng pagiging magalang. Batang cultivator, ang aking mga anak na babae ay sobrang padalos-dalos at wala pa sa gulang. Ako, si Zinan, ay pumunta rito para humingi ng tawad. Sana mapatawad mo ang mga anak ko, sabi ng medyo may edad na habang bahagyang nakayuko. Paano matatawag ng kanyang mga anak na babae na walang kwenta ang binatang ito? Kahit na may talento ang kanyang anak na ampon, hindi katanggap-tanggap ang ugali nito sa harap ng isang napakatalino na binata. Ang pangalan ko ay Linfang. Hindi ko sila sinisisi, ngunit ang mundong ating ginagalawan. Ang pagpunta sa nayong ito ay sarili kong desisyon. Walang pakialam na sagot ni Linfang. Sa pagkakaroon ng kakayahang tumagos sa dimensyon ng Earth Fusion, dapat magpasalamat si Linfang kina Ziling at Ziyi sa pagdadala sa kanya sa Ziwei Mountain Village. Ilang araw siyang lingkod roon, habang nagwawalis ng hardin, mapayapa at payapa ang pakiramdam ng kanyang puso. Mahinahon niyang abala ang sarili sa kanyang kasalukuyang mga problema sa cultivation na nagbigay daan sa kanya na malagpasan ang huling hadlang. Kung hindi siya sinundo ni Ziling sa tabing kalsada, hindi alam ni Linfang kung ano ang maaaring nangyari. Ang pagtagos sa dimensyon ng pagsasanib ng lupa ay isang napakabihirang bagay. Kung talagang nakapasok si Linfang dito, ito ay sa pamamagitan ng pag-asa sa swerte. Nang marinig ni Zinan si Linfang, sigurado siyang nahulaan niya ng tama. Si Linfang ay tiyak na disipulo ng isang makapangyarihang angkan na umalis sa bahay upang magsanay ng paglilinang. Walang duda tungkol dito. May cultivation room ba sa village? Kung mayroon ka, hayaan mo akong gamitin ito. Sabi ni Linfang. Siyempre, agad na tumugon kay Zinan at pagkatapos ay idinagdag. Batang cultivator, mangyaring sundan ako. Habang nagsasalita, nagsimulang maglakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at kumakay sa daan. Siya at si Linfang ay naglalakad patungo sa kagubatan ng kawayan. Ito ay isang napakamisteryosong lugar. Ang dalisay na chi ng langit at lupa ay nasa isang makapal na fog na lumulutang sa ibabaw ng lupa. Ang chi ay napakakapal at malakas dito. Sinabi ni Zinan. Batang cultivator, ito ang pinakamagandang lokasyon ng paglilinang ng Ziwei Mountain kaya dito namin itinayo ang nayon. Batang cultivator, pwede ka na agad pumasok sa loob. At saka, maraming purity stone sa loob, pwede mong gamitin kahit gaano karami ang kailangan mo. Napakamapagbigay ni Zinan. Ang pagkakaroon ng pagkakataong makilala ang isang napakabihirang kabataang henyo ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Bahagyang tumango si Linfang at pumasok sa silid. Ang dalisay na chi ng langit at lupa ay napalitan ng puting fog. Hindi akalain ni Linfang na ang isang lugar na tulad ni Ziwei ay magkakaroon ng napakagandang lugar para sa pagtatanim. Nang dumating si Linfang sa loob, nakita niya ang napakaraming mga bato sa lupa. Naka-cross-leg siya, at pumasok sa isang tahimik na estado ng pag-iisip. Biglang sumanib si Linfang sa lupa at ang napakalaking dami ng purong chi ay nagsimulang tumagos sa kanyang katawan sa napakabilis na bilis. Sa pananabik, hinigop ni Linfang ang lahat ng purong chi na dumadaloy sa kanya hanggat maaari. Hindi nagtagal si Linfang sa cultivation room, makalipas ang isang oras, lumabas siya ng kwarto. Nang siya ay lumabas, si Zinan ay nakaupo sa lupa at naghihintay kay Linfang. Batang cultivator, sabi ni Zinan habang tumatayo. May ngiti siya sa mukha. Sa sandaling iyon, walang kakaiba kay Linfang na parabang siya ang mismong taong pumasok sa silid. Gayunpaman, si Linfang ay nababalot ng misteryo. Tara na, sabi ni Linfang. Umalis na silang dalawa at bumalik sa garden. Hinahanap ni Ziyi at Ziling ang kanilang ama kung saan-saan. Sa pagkakataong iyon, nagkataon, lumingon sila, at nakita ang kanilang ama. Nang makita nilang kasama niya si Linfang, hindi nila maiwasang magulat. Sumigaw si Ziyi, "Tatay! Hinahanap ka namin ni Ziling kahit saan. Tatay, naghahanda na kami para malis." Sabi ni Ziling habang nakangiti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang at sinabi, "Linfang, maaari mong ayusin ang lugar na ito at pagkatapos ay maghanda para sa ating pag-alis." "Gaano ka kapangahaas?" Sigaw ni Zinan. Bahagyang nagulat si Ziling. Pagkatapos ay nakita niyang nakatitig si Zinan sa kanya at may idaragdag pa sana, ngunit unang nagsalita si Linfang. "Miss, saan ka pupunta? Ang aming angkan ay kumokontrol din sa pamahalaan ng Ziwei. Ilang araw na lang, ikakasal na ang iyong master na si Zikiyong at dahil magkamag-anak kami, halatang kailangan naming pumunta at batiin mo siya. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ko kina Ziling at Ziyi na maghanda na umalis para sa Z-government." Sagot ni Zinan bago makasagot ang alinman sa mga babae. Tumango si Linfang upang ipahiwatig na naiintindihan niya. Naunawaan ni Linfang na ang young master ng kanilang clan ay ikakasal at kailangan nilang magbigay galang. "Tatay, nabalitaan namin na ang asawa ni Zikiyong ay napakaganda, mas maganda kaysa sa lahat ng babae sa angkan. At saka, taga-Zuyu siya. Nabalitaan ko rin na ayaw niyang pakasalan siya, totoo ba talaga ito?" Sabi ni Ziling habang umiiling. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad habang nakatingin kay Zinan. "Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan."
Sabi ni Zinan habang nakakunot ang noo. Kaagad pagkatapos, sinabi niya sa mahinang boses. May ilang chismis na nagsasabing ang magandang babae ay ang prinsesa ni Zuyu, ngunit hindi ito kumpirmado, hindi natin ito mapag-uusapan sa labas. Oh, nakikita ko, sabi ni Ziling habang kumukurap. Kung tungkol kay Linfang, nanginginig siya. Ang prinsesa ng Zuyu. Alam ni Linfang na iisa lang ang prinsesa sa Zuyu at iyon ay si Duan Xinye. Baka siya. Kumunat ang noo ni Linfang. Sa araw na iyon, tumakbo si Linfang palayo kay Duan Xinye at hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya. At saka, sa mga sinasabi ni Zinan, ang babaeng iyon ay ang prinsesa ni Zuyu. Maganda siya at saka, parang pinipilit siyang magpakasal. Malaki ang tsansa na maging Duan Xinye siya. Guro, sasama ako sa iyo. Sabi ni Linfang kay Zinan. Nagulat si Zinan. Tumingin siya kay Linfang ng seryosong tingin, halatang hindi siya tatanggi. Hindi kaya gusto mong pumunta dahil nabalitaan mong napakaganda ng babae. Kaya ba naiinip kang umalis? Sabi ni Ziyi na may ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Linfang bago idinagdag. Ngunit ang magiging asawa ay si Zikiyong, isa ka lamang utusan. Masyadong mababa ang iyong katayuan sa lipunan. Huwag kang mag-isip ng ganyan o baka mamatay ka, ang pinakamagandang gawin mo ay ipagpatuloy ang buhay mo bilang hamak na lingkod. Tumahimik ka, sigaw ni Zinan at agad na tumingin kay Linfang. Linfang, batang magsasaka, kung gusto mong pumunta ay maaari kang pumalit sa akin. Sana ay alagaan mo ang dalawa kong babae hanggang sa dumating sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 219. Paanan ng Golden Z Mountain. Ang loika ni Zinan ay simple. Siya ay umaasa na, sa pamamagitan ng paggugol ng ilang oras na nag-iisa sa kanyang mga babae, si Linfang ay makakasundo sila. Si Ziling ay mas bata ng ilang taon kay Linfang. Magkasing edad lang sina Ziyi at Linfang. Hindi man sila may consider na sobrang ganda, ang cute nila, tsaka medyo malakas sila. Kung makakasundo sila ni Linfang, magandang bagay iyon. Siyempre, kahit hindi niya magawang pakisamahan ang mga ito, masisiguro niya pa rin ang proteksyon nila. Ano kayang laban niya sa paglalakbay ng magkasama? Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagulat sina Ziyi at Ziling. Nakatingin sila sa kanilang ama, si Zinan, sa kakaibang paraan, ang tawag ng kanilang ama kay Linfang ay young cultivator. Tatay, anong tawag mo sa kanya? Tanong ni Ziling na labis na nagulat. Kadalasan, halos hindi siya pinapagalitan. Ng kanyang ama at sa sandaling iyon, 2 beses na niya itong pinagalitan dahil kay Linfang. Ziling, Ziyi, hindi katanggap-tanggap ang iyong pag-uugali. Ang antas ng cultivation ni Linfang ay mas advanced kaysa sa iyo. Ang pagiging matyaga at matulungin sa iyo ay dahil lamang sa kanyang mabait at mapagmahal na personalidad. Hindi mo lang alam kung paano i-distinguish ang mabuti sa masama. Ang lakas ng loob na tratuhin siya bilang isang utusan, walang hiya ka talaga. Muling pinagalitan ni Zinan ang kanyang 2 anak na babae. Ang kanyang mga salita ay malalim at makabuluhan. Pagkatapos ay sinabi niya, sa pagkakataong ito, hahayaan ko si Linfang na sumama sa inyo, dapat kayong dalawa ay humingi ng payo kay Linfang at makinig sa sinasabi niya sa inyo. Dapat siguraduhin mong manatiling palakaibigan sa kanya. Ang kanyang cultivation level ay mas advanced kaysa sa atin. Sabi ni Ziling habang nakatitig kay Linfang. Siya ay lubhang mausisa. Pagkatapos ay sinabi niya, Tatay, hindi ka ba talaga nagkakamali? Tatay, hindi ka dapat magtiwala sa kanya. Siya ay isang walang tao. Sabi ni Ziyi na hindi naniwala sa sinabi ng ama. Siya ay isang henyo at nakalusot na sa 2 layer ng Lingchi. At saka, halos kasing edad niya si Linfang kaya imposibleng mas malakas siya kaysa sa kanya. Tumahimik ka, gaano ka kapangahas para pagdudahan ang aking mga salita? Sigaw ni Zina na walang ibang paraan kundi ang sumigaw. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Bilisan mo at mag-impake ka gym gagamit mo, humanda ka sa pag-alis. Inilabas ni Ziyi ang kanyang dila at agad na kinaladkad si Ziling para umalis. Habang tinitingnan ang 2 batang babae na umalis, umiling si Zinan at pagkatapos ay tumingin siya kay Linfang na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Iyang cultivator, ang aking mga anak na babae ay makulit at malikot, sana ay hindi ka magagalit. Bahagyang ngumiti si Linfang at umiling na nagpapahiwatig na hindi siya nasaktan. Si Zinan ay tila hindi mapakali. Hindi kaya napakataas ng cultivation level ni Linfang kaya wala siyang pakialam sa status at walang pakialam sa mga salita ng mga normal na tao. Nag-impake lang sina Ziling at Ziyi ng ilang damit at mga kailangan sa paglalakbay. Sa labas ng Ziwei Mountain Village, sina Ziling, Ziyi at Linfang ay nakasakay sa 3 kabayong Chenlizu. Gaya ng sinabi ni Zinan, silang 3 lang ang pupunta sa Z-government. Noong una, naisip niyang kailangan niyang pumunta para magbigay galang ngunit pagkatapos ay naisip niya na maiintindihan ng mga tao ng Z-government kung makakita sila ng isang mahuhusay na batang magsasaka kasama ang kanyang 2 anak na babae. Linfang, batang cultivator, kailangan kitang abalahin sa pag-aalaga sa aking 2 babae. Sabi ni Zinan sa mahinang boses. Bahagyang tumango si Linfang at nagsabi. Sisiguraduhin ko ang kanilang kaligtasan hanggang sa makarating tayo sa Z-government. Walang binanggit si Linfang tungkol sa isang paglalakbay pabalik at napansin ni Zinan, ngunit wala siyang sinabi. Tumango lang siya. Kung makakasama ni Linfang ang kanyang mga anak na babae sa paglalakbay, babalik siya. Kasama nila, kung hindi niya sila makakasama, hindi niya gagawin. Tatay, magkasama kami ni Ziyi, may mangyaring masama ba? Pupunta tayo ngayon. Sabi ni Ziling habang nakatalikod. Kaagad pagkatapos, nagsimulang tumakbo ang mga kabayo. Nasa unahan sina Ziyi at Linfang, nasa likod nila si Zi.
Linfeng, ano ang sinabi mo sa aking ama para magtiwala siya sa iyo ng husto? Tanong ni Ziyi habang tumatakbo sa tabi ni Linfeng. Wala akong sinabi. Sabi ni Linfeng na walang pakialam. Hindi man lang niya ito sinulyapan na nagpaungol ng malamig kay Ziyi. Ate, nakikita ko naman na mataas ang tingin ni tatay sa kanya, sinusubukan niyang gawin kayong mga lalaki sa isang mag-asawa. Sabi ni Ziling mula sa likod habang nakangiti. Hindi ako magpapakasal sa isang basura. Sabi ni Ziyi habang hinahampas ang kanyang kabayo para mauna si Linfeng. Si Linfeng, tulad ng dati, ay mukhang kalmado at walang pakialam. Sa sandaling iyon, iniisip pa rin niya kung ang babaeng ikakasal kay Zikiyong ay si Duan Zinye ba talaga? Ang Ziwi Village Mountain ay 2 araw na paglalakbay mula sa Z-Government at ang seremonya ng kasal ni Zikiyong ay nagaganap sa loob ng 3 araw. Boom! 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 Pinaliwanagan ng kidlat ang buong kapaligiran habang umuulan ng malakas. Ang daan ng Golden Z Mountain ay nagiging basa at maputik. Ang gobyerno ng Z ay matatagpuan sa Golden Z Mountain na bahagi ng isang hanay ng mga bundok. Sa sandaling iyon, sa paanan ng Golden Z Mountain, mayroong isang kubo na pawid. Ang 3 tao sa kanilang mga kabayong Chen Lizu ay sumugod sa kubo, tumalon mula sa kanilang mga kabayo at sumugod sa kubo na gawa sa pawid na naging napakaluwang. Ang maldita na panahon na iyon. Dumating kami sa paanan ng bundok at umuulan ng malakas. Sa simula, dapat ay nakarating na tayo sa gobyerno ng Z at nakatulog sa komportableng kama bago ang kasal. Isinumpa si Ziyi na basa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang damit ay dumidikit sa kanyang balat na nagpapakita ng kanyang nabuo ng figure. Kitang-kita ng isa ang kanyang kaakit-akit na figure. Sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng impresyon si Ziyi na siya ay inoobserbahan. Kumunat ang noo niya at tumingin sa loob ng kubo na pawid. 3 tao ang nakaupo sa lupa. Ang mga taong ito, nang makita siyang pumasok, ay nagsimulang tumitig sa kanya sa masamang paraan. Sa sandaling iyon, pumasok din sa silid sina Ziling at Linfeng. Sila ay, tulad ni Ziyi, na basang-basa. Bukod dito, si Linfeng ay nakasuot ng pilak na maskara upang takpan ang kanyang mukha. Nanlamig si Ziling at nanatiling tahimik. Nang makita niya ang masamang ekspresyon sa mukha ng 3 tao, medyo nakaramdam siya ng takot. Napansin din ni Ziyi na ang 3 taong ito ay nakatingin sa kanila. Malamig siyang tumingin sa kanila at naglabas pa ng malamig na chi. Ang mga taong ito ay tiyak na hindi mabubuting tao. Ngunit nanatili siyang mapagbantay, pagkatapos ng lahat, wala na sila sa Ziwi Village Mountain at kailangang mag-ingat. Kinaladkad niya si Ziling sa kabilang bahagi ng kubo at naupo. Pumulot si Linfeng ng ilang kahoy sa kubo na pawid at itinambak ito sa harap ni Ziyi at Ziling. Agad siyang nagsindi ng apoy. Iyon ay magiging isang magandang paraan upang matuyo at magpainit. Walang tigil siyang naglalagay ng kahoy sa apoy para mapanatili ito. Ang 3 taong ito ay tumingin kay Linfeng na nakayuko sa pag-aalaga sa apoy, tila hindi pa niya nakita ang 3 taong ito. Kaya walang kwenta, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ni tatay noong nagpasya siyang huwag sumama at hayaang sumama sa amin ang basurang iyon. Sabi ni Ziyi na iniisip na walang magawa si Linfeng kundi ang mga simpleng gawain. Sa halip na pasalamatan siya sa pag-aasikaso sa apoy, pinagtatawanan lang siya nito habang puno ng pang-aalipusta ang mga mata. Mayroon siyang hindi kanais-nais na opinyon kay Linfeng at hindi ito magbabago, anuman ang gawin niya. Sa huli, hinamak niya si Linfeng dahil akala niya ay mahina si Linfeng ngunit kung alam niyang mas malakas si Linfeng kaysa sa sarili niyang ama, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Hindi alam ni Ziyi na ang lahat ng sinabi niya ay hindi nakakaapekto kay Linfeng dahil hindi siya inilagay ni Linfeng sa kanyang mga mata at wala siyang pakialam sa kanya. Siyempre, hindi niya papansinin ang mga sinabi nito. Siyempre, wala rin siyang paborbleng opinyon kay Ziyi. Kuya, ano ang tingin mo sa 2 babaeng ito? Sabi ng isa sa 3 tao habang nakatingin kay Ziyi at Ziling. Umalangaw sa lugar ang kanyang masamang ngiti. Gusto ko yung malamig umarte. Ganda ng dibdib, ganda ng ilalim. Mukhang mature na siya. Ang sarap talaga matulog kasama siya. Hindi ko lang alam kung patuloy siyang mag-iinarte ng sobrang lamig habang nasa kama. Mukha namang kakit-akit ang lalaki, nakatitig siya kay Ziyi na basang-basa ang damit. Basang-basa at dumidikit sa balat ang kanyang damit kaya tiyak ang kanyang mga utong. Sa katunayan, iyon ay isang kakit-akit na tanawin para sa lalaking ito. Nang marinig ni Ziyi ang sinasabi ng mga lalaki, mas nanlamig ang kanyang mukha. Nakatitig siya sa kanila at naglabas ng malamig na enerhiya. Kuya, parang hindi nakakatuwa yung isa, mas gusto ko pa yung maliit, hindi lang siya cute pero hindi rin masama ang figure niya. Sabi nung hindi pa nagsasalita. Ang pagnanasa ay kumikislap sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Ziling. Ang 3 taong ito ay malakas na nagkukwentuhan na parang walang pidget. Nakatitig sila kina Ziyi at Ziling na parang isang taong nagugutom na nakatingin sa pagkain. Kung tungkol kay Linfeng, walang nagbigay ng pansin sa kanya. Naging mas malapit sina Ziling at Ziyi sa isa't isa. Kahit medyo agresibo sila, sa ganoong sitwasyon, medyo nakaramdam pa rin sila ng takot. Napakawalan Jia, subukan at magsalita muli ng ganyan. Binitawan ni Ziyi ang kanyang chi, tumayo siya at tumingin sa 3 tao. Nice figure, nakikita pa natin ang hugis ng kanyang mga suso. Nakatitig sa katawan ni Ziyi ang lalaking tinatawag na Big Brother ng 2 pa na parabang nakatingin sa isang babaeng nakahubad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 220, na puno ng gintong ulan ng kalangitan. 3 evil alpacas, talagang napakasama mo, ang iyong reputasyon ay may katwiran. Sa sandaling nagagalit si Ziyi, isang malamig at hiwalay na boses ang hamarang sa kanila.
Kaagad, nakita nila ang isang binata na nakasuot ng gintong damit na pumasok sa kubo na pawid. Kahit malakas ang ulan sa labas, magaganda at tuyo na tuyo ang damit ng binatang iyon. Mukha siyang malinis at gwapo. May hawak itong pamaypay, eleganteng tingnan at kagagaling lang sa isang marangyang karwahe. Ang tatlong masasamang alpaka. Nang marinig ni Ziyi at Ziling ang pangalang iyon, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon sa mukha. Ang tatlong bastos na ito ay nakakagulat na ang Free Evil Alpacas. No wonder na nagtinginan sila napakasama. Sa rehiyon na nakapalibot sa Golden Z Mountain, ang tatlong kasuklam-suklam na kapatid na ito ay kilala sa kanilang matinding perwisyo. Kilala sila sa malupit at marahas na pangmomolestya sa mga batang babae. Kung sina Ziyi at Ziling ang kanilang target, hindi maiisip ang kahihinatnan. Sino ka? Malamig na tanong sa Three Evil Alpacas habang nakatingin sa binatang iyon. Habang malapit na ang malaking seremonya ni Zikiyong, lalabas ka at manghuli ng mga batang babae, di ba? Sabi. Nang binata sabay taas ng ulo at malamig na nakangiti. Pagkatapos ay lumipat siya sa gilid ni Linfang, yumuko at inalag ang kanyang pamaypay sa itaas ng apoy na lumakas. Lalaki ka rin, bakit hindi mo tinutulungan ang dalawang babaeng ito kapag sila ay pinapahiya? Malamig na sabi ng binata na may gintong damit kay Linfang habang nakangiti. Mukha siyang mayabat-yabang. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at sinulyapan ng binata. Siya ay halos kasing edad ni Linfang. Medyo gwapo siya. Mukhang galing siya sa mayamang pamilya. Sa unang tingin ay halata na mayaman siya at hindi niya napapansin ang lahat. Ang binata na nakasuot ng gininto ang damit ay magiliw na nakangiti ngunit mukhang mayabang at may panunga. Hindi sumagot si Linfang sa kanya, ipinagpatuloy niya ang pagpapakain sa apoy. Gayunpaman, wala siyang paborableng opinyon sa binata yun. Kung gusto niyang maging limelight, bakit kailangan niyang gumawa ng paraan para ipahiya si Linfang? Bakit mo naman pinapakialam ang ginagawa naming tatlo? Kung ayaw mong masaktan ka namin, mas mabuting umalis ka na, malamig na sabi ng Free Evil Alpacas habang nakatitig sa binata. Hindi man lang sila nilinggan ng binata. Medyo nag-iingat pa rin sila nang makitang hindi sila pinapansin ng binata. Napasulyap sa kanila ang binata na nakasuot ng gintong damit at sumilay sa kanyang mukha ang isang mapanuksong ngiti. Ang tatlong masasamang alpaka ay kasuklam-suklam, sila ay 30 taong gulang at hindi nagsasanay sa kanilang paglilinang. Ginugugol lang nila ang kanilang oras sa mga batang babae buong araw. Ang nakatatandang kapatid ay nakalusot sa ika-4 na layer ng lingchi habang ang dalawa pang kapatid ay nakalusot sa ika-3 layer ng lingchi. Sa kanilang kasalukuyang buhay, ang maaari nilang halaga ay mga bandido. Pinaikit ng tatlong evil alpaca ang kanilang mga mata at masama ang tingin sa binatang iyon. Sa pamamagitan ng pakikialam sa aming negosyo, ang intensyon mo ay ipakita sa dalawang magagandang babae na ito na ikaw ay bayani, tama ba? Sino ba ang hindi may in love sa magagandang babae? Ako ay walang pagbubukod ngunit hindi ko rin maaaring baliwalain ang mga taong nasa pagkabalisa. At saka, kung magkakaroon ako ng pagkakataong iligtas ang ilang magagandang babae, syempre, gagawin ko. Samantalahin ang pagkakataong iyon, sabi ng binata habang nakatingin kay Ziyi at Ziling in a charming way. May mainit at malambing na ngiti sa kanyang mukha. Bahagya siyang tumango sa kanila, nagsimulang tumibok and mas mabilis ang puso ni Ziyi at Ziling. Napakagwapo ng binatang iyon. Nagtataka sila kung gaano siya kalakas. Dahil ito ang iyong desisyon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging cold-blooded. Tumayo ang dalawa sa tatlong evil alpacas at dahan-daang naglakad patungo sa binata. Biglang may lumabas na marahas na enerhiya mula sa kanila at dumiretso sa binata. Nakatitig sina Ziyi at Ziling sa magkapatid at pagkatapos ay tumingin sa binata upang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Sa sandaling iyon, ang pangatlong kapatid na lalaki ay biglang itinapon ang sarili kay Ziling na tila mas maaga pa niyang pinlano ang sorpresang pag-ataking ito. Mabilis siyang lumapit kay Ziling. Mag-ingat ka. Sabi ni Ziyi nang makita niyang lumipat ang ikatlong kapatid na lalaki patungo kay Ziling at hinawakan siya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Si Ziling ay nakalusot lamang sa lingchi layer, hindi niya kayang makipagkompetensya sa tatlong magkakapatid. Bukod, sa sandaling iyon, si Linfang, na kalmadong nakaupo sa lupa, ay nagtaas ng ulo. May sobrang matalim at malamig na ekspresyon sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, itinaas ni Linfang ang kanyang kamay. Gayunpaman, sa parehong oras, isang napakagandang gintong espada ang kumikislap sa kapaligiran. Ang liwanag na nakalatag nito ay tila umuulan ng ginto. Ito ay nakasisilaw at puno ng kaningningan. Napakarilag ng sword light na iyon. Ang liwanag na iyon ay biglang bumalat sa katawan ng ikatlong kapatid. Kaagad pagkatapos, isang kakilakilabot na hiyawan ang kumalat sa kapaligiran. Bumagsak ang katawan ng ikatlong kapatid sa lupa. Hindi siya pinansin ng ilang sandali at nauwi sa pag-atake. Isang napakaraming sugat, dulot ng gintong liwanag, ang lumitaw sa kanyang katawan. Dilat ang mga mata ni Ziling, kinakabahan pa rin siya. Paano mapanganib? Ngunit ang espada na iyon, napakarilag. Si Ziyi ay natulala rin. Blanko siyang nakatingin sa bangkay na nakahandusay sa sahig. Hindi lang ang pangatlong kapatid na lalaki ang bumagsak sa sahig. Ang pangalawang kapatid ay bumagsak din at maraming sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Masyadong mabilis ang binata. Hindi pa nila siya nakitang umatake, ngunit 2 tao na ang patay. Gaano kalakas? At ang husay sa espada na iyon. Nakatingin si Ziyi sa binata at ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Pambihira ang binatang iyon at napakalakas. Sinamba niya na siya. Golden Rain Sword, ang gininto ang ulan na pumupuno sa kalangitan. Ikaw si Lin Haojia. Ang malaking kapatid ng Free Evil Alpacas ay namangha. Medyo natakot din ang itsura niya.
Lin Haojia, kilala rin bilang Golden Rain Lin Haojia. Nakapagtataka, siya yun. Nagulat sina Ziyi at Ziling nang marinig nila ang pangalang iyon. Si Lin Haojia ay napakatanyag sa rehiyong iyon. Si Zi Qiyong, ng Z Government, ay kanyang mabuting kaibigan. Kahit bata pa siya, nakalusot na siya sa ika-4 na layer ng Lingqi. Bukod dito, dahil isa siyang Swordmaster, madali niyang napatay ang mga cultivator ng ika-4 na layer ng Lingqi. Ang mga natatanging kabataang tulad niya ay bihira. Tinuruan mo kami ng magandang aral, alis na ako. Nanginginig ang kuya ng 3 evil alpacas at nagmamadaling tinungo ang labasan ng kubo na pawid. Siya ay napakabilis. Ngunit ang espada ni Lin Haojia ay mas mabilis. Bumagsak ang ulan ng espada at bumagsak ang katawan ng kuya bago ito makarating sa labasan. Hindi siya gumagalaw sa sahig. Nang makita ni Lin Haojia ang katawan sa sahig, isang ngiti na puno ng kasiyahan ang lumitaw sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang espada sa kaluban nito na may kagandahan at kakisigan. May plano ba kayong dalawang magagandang babae na pumunta rin sa Golden Z Mountain? Tanong ni Lin Hao, Ji habang nakatingin kay Ziyi at Ziling na may mainit at malambot ng ngiti sa kanyang mukha. Nakatingin siya sa kanila sa napaka-seductive na paraan. Oo, sabi ni Ziyi habang maselang tumango. Malambot din ang boses niya. Ang pagharap sa isa't isa ngayon ay kapalaran. Maswerte ako na nakilala ko ang mga magagandang babae ngayon. Gayunpaman, gabi na at dumidilim na, tumigil na rin ang ulan. Hindi kita istorbahin, magpahinga ka muna. Sabi ni Lin Haojia habang nakangiti. Kaagad pagkatapos, tumalikod siya at umalis ng matikas at matikas habang papasok. Ngunit nang makarating siya sa pintuan, nagsimula siyang maglakad ng mas mabagal at sinabi. Isinasaalang-alang na ang dalawang magagandang babae na tulad mo ay namamalagi dito, huwag hayaan ang mga walang kwentang duwag na malapit sa iyo dahil baka subukan nila ang isang bagay. Habang nagsasalita, nagpatuloy si Lin Haojia sa paglalakad patungo sa exit. Kaagad pagkatapos, narinig nila ang kanyang kabayo na humihingi, siya ay umalis na. Kung tungkol sa walang kwentang duwag, malinaw na sinadya ni Lin Haojia si Lin Fang. Nang makita siyang umalis, si Ziyi at Ziling ay mukhang nadismaya. Ziyi, ate, hindi pa tayo nagpapasalamat sa kanya. Biglang bamantong hininga si Ziling at bahagyang umiling si Ziyi habang sinasabi. Sa tingin mo ba si Lin Haojia ay ganoong klase ng tao na umaasa ng isang bagay tulad ng pasasalamat? Tama ka, sabi ni Ziling habang bahagyang tumango. Siya ay talagang napakahusay na binata. Walang katulad sa kanya, nakakagulat na nagsusuot siya ng maskara dahil hindi siya nangangahas na makita ng mga tao ang kanyang takot. Mapanuksong sabi ni Ziyi habang sinusulyapan si Lin Fang. Ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pagpapakain sa apoy ng kahoy at sinabi sa malamig na tono. Hindi siya kasing galing ng iniisip ning dalawa. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita tungkol sa ibang tao? Kung wala lang siya, baka may nangyaring masama sa amin. Sa tingin mo makakatakas ka ng hindi nasaktan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka pinasama ng tatay namin. Nang marinig ni Ziyi ang pagpuna ni Lin Fang kay Lin Haojia, hindi niya maiwasang menas. Nagkaroon na siya ng crush kay Lin Haojia. Talaga, Lin Fang, dapat kang magpasalamat kay Lin Haojia. Sabi ni Ziling, espesyalidad din niya ang mga espada. Wala akong utang sa kanya, wala siyang ginawa para sa akin. Tsaka wala ka ring utang sa kanya. Wala siyang ginawang anumang bagay na nararapat pasalamatan. Sabi ni Lin Fang na kalmado gaya ng dati. Kung tungkol kay Lin Haojia, marahil ang kanyang ginawa ay mukhang maganda sa mata ng dalawang babae, ngunit sa opinyon ni Lin Fang, ang binatang iyon ay masyadong mayabang, sinubukan niyang ipahiya si Lin Fang at itinuring ang lahat ng hindi niya napapansin. Hindi lang iyon kundi naisip din niyang mas magaling siya sa lahat. Nakakainis ka talaga, pareho kayo ni Lin Haojia ng family name pero wala kayong pagkakapareho. Ngayon, lumabas ka na sa kubo. Sabi ni Ziyi habang sinunod ang sinabi ni Lin Haojia bago siya umalis ng kubo. Kung gusto mo akong pumunta, wala akong pakialam ngunit nais kong bigyan ka ng babala na ang mga bagay ay hindi palaging tulad ng mga ito. Papatunayan ko yan bago ako umalis. Tumayo si Lin Fang, tumingin sa malaking kapatid ng Evil Alpacas na nakahiga sa sahig, at nagsabi. Hoy ikaw, hanggang kailan ka maglalaro ng patay?